Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid, mga kaibigan, mga inaaralan sa Biblia at naming mga bisita. Kayo po ay buong pusong tinatanggap muli sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Bilang bahagi po ng ating pagpupulong sa umagang ito, bubuksan natin ito sa pag-awit at panalangin. Pakisuyo kung angkop sa inyong kalagayan, ating awitin yung awit numero 135. Ang pamagat, magpakarunong ka, anak ko. Inalaw ito sa Kawikaan 27:11. Kung angkop po sa inyo, ating awitin ito ng malakas bilang pagpuri sa Diyos na Jehovah at sundan natin ang pagkanta ang ating musika. Ngayon ay makakapakinig tayo ng isang napapanahong paksa sa unang programa na ating pagpupulong. Ito ay pahayag pangmadla. Ang kanyang paksa ay paano makakamit ng mga kabataan ang tagumpay at kaligayahan. Ito ay papahayag sa atin ni Brother Wilson Oy na mula pa sa Solis Congregation. Brother Oy, handa na po kaming makinig. Sa mga adulto na naririto ngayon, kagaya ko, pagka binalikan po ninyo ang inyong kabataan, kayo po ba ay naging masaya sa paggamit ninyo ng inyong kabataan? O kung maibabalik lang, gusto nyo ba na baguhin yung paraan ng paggamit nyo ng inyong lakas nung kayo kabataan? Bueno, hindi na po pwedeng ibalik yung pagiging kabataan ngayon. Sa mga bata at mga kabataang nandito sa ngayon, kumusta naman kayo? Kayo ba ay masaya bilang kabataan? Sabi ng maraming mga tao sa sanlibutan, pagka naging saksi ni Jehovah ka raw, hindi ka magiging masaya kasi maraming bawal. Mamimiss mo yung ibang mga kasiyahan na tinatamasa ng mga kabataan. Kaya sabi nila, boring.
o kaya killjoy ang mga kabataang saksi. Totoo ba yon? Hindi masaya ang mga saksing kabataan? Bueno, ang totoo, gusto ng Diyos na Jehovah na maging masaya kayo mga kabataan. Sa katunayan, ganito ang sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes Kabanatang 11. Ecclesiastes 11 sa verse 9. Ang sabi, Ecclesiastes 11:9. Magsaya ka, binata, o dalaga, habang kabataan ka pa, at masiyahan nawa ang puso mo sa panahon ng iyong kabataan. Napansin niyo, mga kabataan, gustong-gusto ng Diyos na maging masaya kayo bilang mga kabataang dalaga o binata. Kaya anong sabi niya? Ituloy natin, sundin mo ang puso mo at pumunta ka kung saan ka akayin ng mga mata mo. Napansin ninyo, gusto ng Diyos na gawin ninyo kung ano yung makapagpapasaya sa inyo, kung ano yung makapagpapaligaya sa inyo, kung ano yung magdudulot sa inyo ng kaligayahan. Pumunta kayo sa lugar kung saan ninyo gusto. Kaya lang, pansinin niyo po yung kasunod. Pero tandaan mong hahatulan ka ng tunay na Diyos. Depende sa mga gagawin mo. So hindi ibig sabihin mga kabataan na anumang gawin mo, magdudulot sa iyo ng kaligayahan. Hindi. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin, huwag ka lang lalampas doon sa boundary na inilagay ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na maging masaya kayo palagi. At hindi yung masaya ka ngayon, pagkatapos noon, ay magiging malungkot ka na. Makatwiran ba ang Diyos sa paglalagay ng hangganan o yung boundary? Oo. Kumbaga sa namamasyal ka sa parke, mayroong rehas yan o kaya pader yan kasi baka may mababangis na mga hayop dyan. At ang totoo, sa sanlibutan ngayon, si Satanas ay tulad ng isang liyong umuungal na pag lumampas ka doon sa boundary, wika nga, ay handa kanyang sakmalin. Kaya gusto kayong proteksyonan ng Diyos na Jehovah. Gustong-gusto niya kayong pagpalain, lalong-lalo na kapag katama ang ginagawa ninyo. Kaya mga kabataan, yung desisyon nyo ngayon, yan ang magpapakita kung magiging ano ang inyong buhay sa kinabukasan, kung magiging masaya ang kinabukasan ninyo. Ang nakakalungkot, sa panahon natin sa ngayon, ang mga kabataan, hindi nila iniisip yung resulta ng kanilang ginagawa. Basta masaya sila, go. Ginagawa nila ang lahat ng bagay. Pero sa dakong huli, pinagdudusahan din nila yung bunga ng kanilang mga ginawa. O hindi maaalis yung katotohanan na anuman ang iyong inihahasik, ay yun din ang iyong aanihin. Kaya paano ka magkakaroon ng magandang kinabukasan? Depende yon kung magdidesisyon ka na gawin ang tama. At paano kayo makapagdidesisyon mga kabataan na gawin ang tama? Dapat iayon ninyo ang inyong desisyon sa patnubay ng Diyos na Jehovah. Lagi ninyong alalahanin si Jehovah kapag kayo ay gumagawa ng desisyon. Lagi ninyong isaalang-alang ang Biblia na maging patnubay ninyo pagka gumagawa kayo ng mga pagpapasya. Halimbawa, anong mga pagpapasya? Talakayin natin ang tatlo. Ang una, pagpili ng mga kaibigan. Likas lamang sa atin, lalo na sa mga kabataan, na gustong magkaroon ng mga kaibigan. Sabi nila, no man is an island. Hindi ka pwedeng mamuhay ng mag-isa. Pero mga kabataan, maging matalino kayo sa pagpili ng kasama. Kasi sa Kawikaan 13:20, ganito ang sinasabi. Kawikaan 13:20. Kung nakita nyo na, ganito ang sabi. Kawikaan 13:20, ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Kaya ang mga kasama ninyo, mga kabataan, ay makakaapekto sa inyo alinman sa ikabubuti o kaya ay ikasasama. Hindi pwedeng maiwasan ang resulta ng pakikisama. Katulad yan ng isang espongha na pagka isinawsaw mo yan sa tubig, na-absorb niya yung tubig. Imposibleng isawsaw mo sa tubig at ang na-absorb ay suka. Imposible yan. Kaya yung kasama natin, makakaapekto at makakaapekto sa atin. Minsan, baka yung paraan ng pagsasalita mo, pananamit mo, paraan ng pangangatwiran mo, baka yung paniniwala mo ay unti-unti na nilang binabago. Magiging masama ka ba kapag nakisama ka sa mga di marurunong? Hindi yan ang sinasabi ng Biblia.
Ang sabi ng Biblia, kung sumasama ka sa mga mangmang, mapapahamak ka. Pwede ka namang hindi maging adik pag sumama ka sa mga adik, pero mapapahamak ka. Pwede ka namang maging o mapahamak pagka sumama ka sa mga magnanakaw kahit hindi ka nagnanakaw. Kaya piliin ng may katalinuhan ang inyong kasama. Eh papaano? Lagi niyong kasama sila sa school, tama naman. Kasama niyo sila sa work, totoo. Pero pagkatapos ng school, pagkatapos ng work, kasama pa rin ba kayo? Kung pagkatapos ng school o pagkatapos ng work, sama ka pa rin ng sama, ay delikado ka. Baka mahubog ka nila, maimpluwensyahan ka nila sa kanilang mga saloobin. Ang mga kasama ay hindi lamang nalilimitahan sa inyong mga kaedad. Pwede kayong sumama sa mga mas matanda sa inyo, sa mga mas may gulang sa inyo kahit iba ang kanilang background, iba ang kanilang lahi, o kaya iba ang kanilang kultura. Makikita nyo sa larawan ang isang matalik na magkaibigan. Malamang na pamilyar kayo sa larawang iyan, si David at saka si Jonathan. Pansinin po ninyo kung ano yung common pareho ni David at ni Jonathan. Halimbawa, basahin natin ang 1 Samuel chapter 17. Tingnan natin yung background ng picture na yan. Sa 1 Samuel chapter 17, tingnan natin kung paano naging magkaibigan si David at si Jonathan. Sa verse 57, 1 Samuel 17:57. Ang sabi, pagbalik ni David mula sa pagpapabagsak sa Filisteo, isinama siya ni Abner, yung general ng Israel, at iniharap kay Saul na hari. At dala niya ang ulo ng Filisteo. Sinabi ngayon ni Saul sa kanya, anak, sino ang ama mo? Sumagot si David, anak po ako ng inyong lingkod na si Jesse na Betlehemita. Nandoon si Abner, si Saul, at nandoon din si Jonathan. At nang marinig ni Jonathan yung pag-uusap na ito at malaman niya yung nangyari, pansinin niyo po yung chapter 18 verse 1 na siyang makikita natin sa picture. 18 verse 1. Matapos makipag-usap si David kay Saul, naging matalik na magkaibigan sina Jonathan at David. At minahal ni Jonathan si David na gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Napansin niyo po, si Jonathan, alam niya na itong si David, mahusay na lingkod ni Jehovah. Buo ang tiwala niya kay Jehovah. Kagaya rin niya. Dahil si Jonathan, noong panahong iyon, sa edad pa lang na 30, malamang 30, ay isa na siyang mandirigma. At napansin niyo po yung binanggit ng ulat, naging matalik silang magkaibigan. Anong ginawa ni Jonathan? Gaya ng makikita niyo po, tinanggal niya yung kanyang balabal, yung kanyang damit, yung kanyang espada, ibinigay kay David. Tandaan ng kanyang paggalang at pagpapasakop. Pagkilala doon sa katapatan niya kay David. At anong ginawa ni Jonathan? Gustong patayin ni Saul si David. Magiging karibal na hari. Pero si David, lagi siyang pinoprotektahan ni Jonathan. Lagi siyang ipinagtatanggol ni Jonathan sa kanyang tatay. Laging nagsasalita si Jonathan ng positibong mga bagay kay David. Kaya naman sa inis ni Saul, itong si Jonathan na kanyang anak ay gusto rin niyang patayin. Sinibat niya ito. Buti na lang, mabilis ding umilag si Jonathan. So anong punto sa pagpili ng kaibigan? Pagpipili kayo ng kaibigan, yung pareho ninyong mahal na mahal si Jehovah. Kagaya ni David at Jonathan. Pagpipili kayo ng mga kaibigan, yung magproprotekta sa inyo para maingatan ninyo ang inyong kaugnayan kay Jehovah. Yung magpapatibay sa inyo. Yung magsasalita ng positibong mga bagay tungkol sa inyo. Yung tutulong sa inyo na maging tapat. At kapag nakahanap kayo ng ganong kaibigan, magiging kaibigan nyo sila walang hanggan. Pag binuhay muli si David at Jonathan, magkaibigan pa rin sila sa paraisong lupa. Huwag kayong padadaya doon sa kasabihan nila na ang dami mong kaibigan. Sa totoo, hindi natin kailangan ang masyadong maraming kaibigan. Hindi baling isa lang yung kaibigan mo kung yun ay totoo. Kahit marami kang pera, kung fake, walang pakinabang. Ipapahamak ka ng fake na yan. Pero kahit konti lang ang pera mo, kung tunay, mapapakinabangan mo yan. Kaya mga kabataan, pumili kayo ng tunay na kaibigan. Baka si mama nyo, si papa nyo, o kaya mga matured sa spiritual na mga kapatid sa kongregasyon. Sikapin ninyong magkaroon ng magagandang katangian para mapili din nila kayo na maging kaibigan. At syempre pa, pagka nagkaroon tayo ng ganyang uri ng mga kaibigan, tutulong iyon sa atin na maging matapat
sa Diyos na Jehovah. Ikalawa, mga desisyon mo tungkol sa sex. Ang sex ay regalo ng Diyos. Kaya lang, ang regalong ito ay hindi para sa mga bata, hindi para sa mga kabataan na binata at dalaga, kundi regalo ito ng Diyos para sa mga mag-asawa. Ang regalong ito ay sagrado, banal na bagay. Pero napansin po ninyo kung paano minamalas ng sanlibutan sa ngayon ang sex? Ano ang mararamdaman ninyo kung nagregalo ka ng napakagandang barong o kaya suit, Amerikana? Pagkatapos nakita mo, pagdating mo sa bahay niya, ginawa niyang basahan. Anong mararamdaman mo kung ikaw yung nagregalo? Ganon si Jehovah. Iniregalo niya ang napakagandang bagay na ito, ang sex. Pero ngayon, sinasalaula lang, ginagawang parang basahan ng sanlibutan. Kahit sino pwedeng makipag-sex. Kahit lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi na nga nila alam kung ano ang kanilang gender. Ang dami-dami ng lumitaw na mga gender sa ngayon. Pero sa totoo, para sa lalaki lang ito at babae na mag-asawa. Ang iba nasira ang kanilang buhay dahil sa maling paggamit nito. Nadakong huli naman yung iba, pinagdusahan nila. Pero kayo na mga kabataan, sagana kayong pagpapalain ng Diyos na Jehovah kung igagalang ninyo ang regalong ito. Tanggihan at iwasan ang immoral na mga gawain, kagaya ng makikita niyo po sa napakahusay na kabataang ito. Sa larawan, makikita niyo diyan si Jose. Alam natin yung background po ni Jose. Napansin niyo po, ang sanlibutan sa ngayon, nakafocus sila sa physical attraction. Gusto nila na magkaroon ng malakas na sex appeal. Gusto nilang mabansagan na sexy o kaya sexiest men or women. Kaya minsan, yung physical attraction, hindi laging advantage. Pansinin niyo po yung binanggit sa picture. Tingnan natin ang Genesis. Genesis chapter 39. Yan, manatili mo na yung picture. Explain pa natin yan ng konti maya-maya. Genesis chapter 39 sa verse 6. Si Jose, mahusay na trabahador sa sambahayan ni Potifar. Pinagkatiwala na ni Potifar ng kanyang boss ang lahat ng bagay na nasa sambahayan niya. Pagkatapos sa verse 6, sa huling bahagi, bukod dyan, si Jose ay lumaking matipuno at gwapo. Napansin niyo po, dinescribe din yung physical appearance ni Jose. Bakit? Kasi may danger. Nakita niyo po yung kasunod na verse. Matipuno, gwapo, maaasahan sa trabaho, masipag, mahusay. Anong nangyari? Nagustuhan siya. Doon sa ibang salin natin ng Biblia, at tinignan ng asawa ni Potifar si Jose at sinabing, sipingan mo ako. Napansin niyo po, ganyan ang saloobin ng sanlibutan. Pag nagustuhan ka, walang problema, hindi big deal yung pakikipag-sex sa kanila. Ganyan ang naging kalagayan ni Jose. Nagustuhan siya, walang commitment. Sipingan mo ako. Siyempre, alam natin yung ginawa ni Jose. Tinatanggihan niya. Kaya lang si Jose, trabahador sa bahay. Hindi siya pwedeng lumayas. Alipin siya. Kaya anong ginawa? Araw-araw, pinakikiusapan ng asawa ni Potifar si Jose na sipingan siya. Pero alam natin ang ulat, hindi pumapayag si Jose. Basahin natin ang verse 10. 39 verse 10. Kaya araw-araw niyang kinakausap si Jose para akitin ito. Pero hindi ito kailanman pumayag na sumiping sa kanya o makasama siya. Hindi binanggit ng Biblia kung papaano inaakit ng asawa ni Potifar si Jose. Binibigyan ba siya ng regalo? Pagkain? Hinahaplos-haplos si Jose? O kung ano mang gesture para akitin si Jose. Pero ayaw ni Jose. Sige, ayaw mo akong sipingan. Anong sabi lang sa kanya? Samahan mo na lang ako. Makasama na lang siya. Ano kaya kung si Jose, sinasamahan niyang mamasyal yung asawa ni Potifar? Kung may gawain yung asawa ni Potifar, sinasamahan niya sa gawain. Sa palagay niyo, talaga bang ayaw ni Jose? O baka nagpapakipot lang? Kung ayaw mo, hindi mo siya sasamahan. Maninindigan ka kasi ayaw mo. At
Gaya ng alam natin, nung talagang nakita natin yung kahibangan ng asawa ni Potiphar, tumakas si Jose. So ano ang point natin mga kabataan? Posibleng hindi naman tayo ganun kagwapo kay Jose, pero ang mga lingkod ni Jehovah, malinis, attractive. Baka mayroong nagpapahaging din sa inyo, nagpaparamdam na gusto kayo, kahit may asawa na, o kaya naman, hindi naman lingkod ni Jehovah. Mga kapatid, mga kabataan, gayahin ninyo si Jose. Pag sinabi niyong no, dapat dapat panindigan ninyong no. Pero pagka sinabi mong hindi, pero tumatanggap ka naman ng regalo, kung sumasama ka naman pagka niyaya kang kumain, makipag-date, o talaga bang no? O baka nagpapakipot din lang. Mayroon din ba tayong lakas ng loob na umalis sa sitwasyon? Kumusta kung nasa trabaho ka at yung boss mo pressure ka? O kaya sa school. Mayroon ba tayong lakas ng loob para tumakas, wika nga, o lumayo? Mga kabataan, kailangan nating kontrolin ang ating sexual na pagnanasa. Lalo na masyadong malakas ito sa panahon ng kabataan. Ganito ang mababasa natin sa unang Tesalonica 4:4. Unang Tesalonica chapter 4 verse 4. Ang sabi, dapat na alam ng bawat isa sa inyo kung paano kontrolin ang kanyang katawan para mapanatili itong banal at marangal. So dapat may kontrol kayo sa inyong sarili. At para magawa ninyo iyon, gayahin si Jose. Imposibleng pinagpantasyahan ni Jose yung asawa ni Potiphar. Kasi kung pinagpantasyahan niya yon, mahirap niyang tanggihan. So iwasang magpantasya, iwasan ang panunood ng pornografya. O kaya naman alinmang mahahalay na mga material. Kasi ginagatungan natin, mahihirapan tayong kontrolin ang sexual na pagnanasa kung ginagatungan natin ito. Kung nahihirapan ka na kontrolin ang iyong sarili, pwede kang humingi ng tulong sa tatay mo, sa nanay mo, o kaya sa elder, sa kongregasyon, o may gulang na kapatid, para i-monitor ka at matulungan kang sumulong sa espiritual. Mga kabataan, kung gagawa kayo ng matalinong desisyon ngayon tungkol sa sex, mapapanatili ninyo ang inyong paggalang sa sarili. Maiingatan ninyo ang inyong kinabukasan. Wala kayong pagsisisihan. At mapapasaya ninyo ang Diyos na Jehovah. Dako tayo sa ikatlo. Mga goal mo. Ano ang mga tunguhin mo? Kadalasan, nadidismaya ang mga tao at hindi nagiging masaya sa kanilang ginawa pagka sila ay tumanda na. Yung goal na maging mayaman at maging sikat ay siya ngayong tutuunan ng pansin ng maraming mga kabataan. Pero yung pagiging sikat, halimbawa sikat ka, Miss Universe ka ngayon, next year, laos ka na. Hindi ka na Miss Universe. Yung mga tinatawag nilang GOAT, greatest of all time, baka ngayon o ilang taon, pero later on, hindi na rin. Yung mga nagsisikap na maging mayaman, nahuhulog din sila sa maraming mga tukso, maraming mga silo, na siyang pinagpupursigihan ng maraming mga tao sa ngayon. Pero, totoo ba na talagang hindi nagdudulot ng tunay na kaligayahan at kinabukasan ang material na mga bagay? Pansinin niyo po yung sinabi ng isang mayaman. Pakisuyo sa Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5 sa verse 10. Ang sabi niya, chapter 5, verse 10. Ang maibigin sa pilak ay hindi makukontento sa pilak, at ang maibigin sa kayamanan ay hindi makukontento sa kita. Ito rin ay walang kabuluhan. Yung iba talagang mayaman naman na, minana nila yung kanilang kayamanan. Pero napansin niyo mga kapatid ang sanlibutan sa ngayon, yung mga mayayaman talagang lahat ng negosyo papasukin nila. Lahat. Yan man ay residences, yan man ay malls, yan man ay mga produkto, basta't magpayaman ng magpayaman. Pero ang kayamanan, mayroon ding limitasyon. Sabi nga ng isang psikologo, pag mayaman ka, makakabili ka ng pagkain, masasarap na pagkain, pero hindi ka lusugan. Makakabili ka ng malambot na unan, pero hindi ka makakabili ng tulog. Makakabili ka ng mga kakilala, pero hindi tunay na kaibigan. Makakabili ka ng mga gamot, pero hindi ng kalusugan. So,
nakita natin, may limitasyon din ang kayamanan. Pag mamamatay ka, pantay lang. Mayaman, mahirap, walang madadala. Kaya kung magpo-focus kayo mga kabataan sa pagpapayaman ngayon, baka mawawalang kabuluhan lang yan sa dakong huli. Bakit? Ganito ang sabi ng unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Ang sabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung iniibig ng sino man ang sanlibutan, wala siyang pag-ibig sa Ama. Dahil ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at pagyayabang ng mga pag-aari, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. Isa pa, ang sanlibutan ay lumilipas pati ang pagnanasa nito. Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mga kapatid, anumang mga bagay ngayon sa sanlibutan, hindi yan permanente. Baka iniisip natin, magpapatayo tayo ng magandang bahay, bahay pa rin natin sa paraiso. Posible naman, pero paano? Kung sa paraiso wala sa ayos, wala sa zoning yung bahay mo, at kailangang tibagin. Paano yung naipon mong kayamanan na hindi mo nagamit ngayon, hindi mo ginamit sa paglilingkod? Sa pagdating ng paraiso, may value ba? Hindi. Wala naman, basura din. So ano mang iimbakin natin sa ngayon, sa mga bagay na nasa sanlibutan, posibleng mawalan ng kabuluhan. Pero ang hindi mawawalan ng kabuluhan, yung gagawin nating paglilingkod sa Diyos. Kahit mamatay tayo ngayon, susunod sa atin yan. Ang paglilingkod natin sa Diyos, mayroon pa ring gantimpala sa hinaharap. Kaya mga kabataan, umabot kayo ng spiritual goal. Maraming mga pangangailangan ngayon ang organization, sa Bethel, sa LDC, sa mga negrators, o kaya sa anumang iba't ibang teokratikong mga gawain. Tiyak, pagpapalain kayo, magiging maligaya ang buhay ninyo ngayon kung uunahin ninyo sa inyong buhay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. At sa inaharap, tatamasahin natin ang ating mga pagpapagal. Kaya kumilos ngayon mga kabataan para maging masaya ang inyong kinabukasan. Makikita nyo sa susunod na larawan, ang 4 na kabataang Hebreo na ginamit nila ang kanilang pagiging kabataan para sa paglilingkod sa Diyos. Sila yung mga teenager pa noong panahong iyan. Sina Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego. Napansin po ninyo, sila ay nasa Babylonia, world power noon. Ano ang offer sa kanila? Offer sa kanila, higher education. Tuturuan sila ng edukasyon ng Babylonia. Ano pa? Pagkain ng hari. Ano pa? Ino-alak ng hari araw-araw. Kung isa kang kabataan, hindi ba't yan ang minimithi ng maraming mga kabataan sa ngayon? Makatira o makapasok sa university, wika nga, na matataas ang quality? Masasarap na pagkain? Alak ng hari? Pero lahat ng yan, ayon sa ulat ng Biblia, sa Daniel Kabanatang 1, ay tinanggihan ni Daniel at ng kanyang 3 kasama. Nanatili silang matapat sa Diyos na Jehovah. Ayaw nilang dumhan ang kanilang sarili sa pagkain ng hari. Buo ang kanilang determinasyon na sila'y magiging matapat sa Diyos na Jehovah. Alam natin na hanggang sa pagtanda, si Daniel ay nanatiling tapat sa Diyos na Jehovah kahit hanggang sa edad na mga 100 taon. At pinangakuan ni Jehovah si Daniel na maghihintay na lamang, magpapahinga siya, maghihintay siya para tanggapin ang kanyang mana. Ay kumusta yung 3 Hebreo? Sila din ba'y nanatiling matapat sa Diyos na Jehovah hanggang kamatayan nila? Oo. Makikita natin sa ulat pa lang ng Daniel, yung kwento nila nang sila ay utusan na sumamba doon sa idolo, imahen na itinayo ni Nabucodonosor. Ang paninindigan nila, hindi sila sasamba o yuyukod doon sa imahen na yon, kahit patayin pa sila. Kaya yung determinasyon ng 3 Hebreo din na iyon, tiyak na naging determinasyon nila iyon hanggang sa kanilang pagtanda. At nang sabihin ni Apostol Pablo ang tungkol sa yung nasa Hebreo na sila ay nagpatigil sa pwersa ng apoy, malamang na yung 3 Hebreong iyon ang nasa isip ni Pablo. Kaya mga kabataan, ngayon ang panahon para mag-invest kayo sa inyong kinabukasan. Ngayon ang panahon para gumawa kayo ng tamang desisyon. Kung hindi pa kayo baptized, mga bata, mga kabataan, tunguhin ninyo na maging
unbaptized o maging bautisadong lingkod ng Diyos na Jehovah. Kung baptized ka na, umabot ng mga pribilehyo, umabot ng mga tunguhin, kagaya ng pagiging auxiliary pioneer, regular pioneer, o kaya pagiging isang ministerial na lingkod o kaya elder. O sikapin ninyong na magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Tutulong ito, yung malapit na kaugnayan ninyo sa Diyos na Jehovah at ang inyong masidhing pag-ibig sa Kanya. Tutulong iyon sa inyo para makapanatili kayong matapat, kagaya ni Daniel at ng kanyang mga kaibigang Hebreo. Napansin nyo din doon sa larawan, yung tapat na mga kaibigan na tapat din kay Jehovah, tutulong sa inyo para magkaroon kayo ng isang mahusay na pundasyon sa espiritual at maging matapat sa Diyos na Jehovah. Kaya patunayan ninyo sa inyong sarili na ang Biblia talaga ay salita ni Jehovah, patnubay na maaasahan ninyo. Patuloy na sundin ang mga prinsipyo sa Biblia kapag gumagawa kayo ng desisyon. Ano ang gusto ni Jehovah para sa akin? Gusto kaya ito ni Jehovah? Kaayon kaya ito ng sinasabi ng Diyos na Jehovah? Ganito ang paghimok sa inyo, mga kabataan, sa Kawikaan 3, 5, and 6. Kawikaan chapter 3, sa verse 5 at 6. Hindi lang sa mga kabataan, kundi para sa ating lahat. Ang sabi, magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso mo at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Isaisip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas at itutuwid niya ang mga daan mo. Oo, mga kabataan, mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos na Jehovah ng buong puso. Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos na Jehovah sa lahat ng tatahakin nating landas, tiyak na mayroon kang ibang pinagtitiwalaan. Baka sarili mo, baka ibang mga tao, o kaya baka ibang mga organisasyon. Kaya hinihimok tayong lahat na magtiwala sa Diyos na Jehovah sa lahat ng landasin natin. Kung gagawin natin ito, pagpapalain ni Jehovah ang pagsisikap mo at tutulungan Kanya na maging matagumpay at maligaya. Kaya naalala niyo mga kabataan, yung gagawin natin para tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan at maligayang kinabukasan. Ang una, pumili kayo ng tamang kaibigan. Ikalawa, ang desisyon mo tungkol sa sex dapat nakaayon sa sinasabi ng Biblia. At ang ikatlo, magkaroon ng spiritual na tunguhin. Kung gagawin natin ito, tiyak pagpapalain tayo ng Diyos na Jehovah. Aalalayan Kanya sa lahat ng iyong gagawin. Tutulungan Kanya na maiwasan ang anumang balakid o anumang pagsubok na maaring makasira sa iyong espiritualidad. Iingatan Kanyang ligtas at buhay sa panahon ng malaking kapighatian. At gustong-gusto Niya na pagpalain ka ng buhay na walang hanggan para ikaw ay manatiling maligaya ngayon at magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Wilson, sa inyong napapanahong paksa na ito, yung pahayag ninyo. Tunay na lahat kami ay nakinabang ng gusto, lalo-lalo na mga kabataan at gayon din ang mga adulto. Sa susunod na linggo po, para sa aming mga bisita at mga kaibigan, meron din ganitong pahayag at pag-aaral ng Biblia gamit ang bantayan. Kaya inaanyayahan namin kayo muli kung angko po sa inyo. Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong. Ito ay ang pag-aaral ng Biblia gamit ang magazine Bantayan. Nasa artikulo 49 na tayo, ang kailangan mong gawin para mabuhay ng walang hanggan. Ito ay tatalakayin sa atin ni Brother Danilo Calso at ang kanyang tagabasa na si Brother Florence Umali. So dito na tayo sa ating pangalawang programa ngayong umaga, ang pag-aaral ng Biblia gamit ang magazine Bantayan. At pasisimulan po natin dito sa magitan ng pag-aaral 49. Ang pamagat ay ang kailangan mong gawin para mabuhay ng walang hanggan. May kaugnayan din ito kanina sa pahayag tungkol sa buhay na walang hanggan.
So tingnan natin kung anong kailangan para mabuhay ng walang hanggan. Andiyan din yung clue. Nasa temang teksto sa Gawa 1:640 na sabi ganito, ang bawat isa na nakakakilala sa anak at nananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ano matutunan natin dito? Kung paano nakikinabang ang mga pinahiran, ito yung mga pinahiran yung may makalangit na pag-asa, no? At ang ibang tupa, ito naman yung titira sa lupa, magpakailanman. At ang ibang tupa sa sakripisyo ni Jesus. Okay. So, meron tayong tatlong subtopic na tatalakayin dito, no? Ang una, ang tinapay ng buhay at ang katawan at ang kanyang katawan. Pangalawa, kung paano naiiba ang isa pang sitwasyon, at ang pangatlo, ang ibig sabihin nito para sa iyo. Anong meaning nito para sa atin, ano? So, meron tayong tatalakayin pagkatapos ng ating talakayan, ano? May tanong dito sa dulo. Anong sagot mo? Anong kailangan nating gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Pangalawang tanong, anong ilang pagkakaiba ng sinabi ni Jesus noong 32 CE na nakaulat sa 1 Kabanata 6 at ang sinabi niya sa hapunan noong 33 CE? At ang pangatlo, kahit hindi nakikibahagi ang ibang mga tupa sa mga emblema sa memorial, anong pag-asa ang tinitiyak sa kanila ng 1 Kabanata 6? So okay, simulan na natin ngayon at talakayan ating tagabasa si Brother Renz Umali. Kaya pasimulan natin siyang subaybayan sa paragraph 1. Iniingatan ng mga tao ang kalusugan nila, kaya pinipili nila ang mga kinakain nila at sinisikap nilang maging regular sa pag-eehersisyo. Pero hindi nila iniisip na mabubuhay sila ng walang hanggan. Para sa kanila, imposible yon. At baka nga ayaw nila yon kasi iniisip nilang pagtutusahan nila habang buhay ang mga epekto ng pagtanda. Pero gaya ng makikita sa sinabi ni Jesus sa Juan 3:16 at 5:24, hindi imposible ang buhay na walang hanggan at magiging kasiyasiya iyon. So anong iniisip ng ilang tao tungkol sa buhay na walang hanggan? Yung mga negative na kaisipan nila, no? Sister Umali ba yun? Nagtataas? Ay, hindi, sa likod pala ba yun? Si Umali? Okay, sige. Ay, Maaaring sinisikap ng karamihan na maging malusog, pero mostly iniisip ng ilang tao na imposible yung buhay na walang hanggan. At katulad ko before ako maging Bible study, ang mindset ko is boring ang mabuhay na walang hanggan at magsasuffer lang tayo if ever. Okay, negative ano? Negative ang pamalas nila. Pero ang tanong ngayon ay posible ba? Ano? Posible ba na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ayun, Sister Jerens, please. Kaya kung sa iba po ay negative ang buhay na walang hanggan, dahil gaya nga ng nabanggit ni Sister, boring, o kaya baka repetitive lang. Para naman po kay Jesus at sa mga naniniwala sa kanyang itinuro, ito naman ay positibo. Kasi yung buhay na walang hanggan, magiging kasiyasiya, hindi boring. Pwede kang mag-around the world kung gusto mo dahil endless na yung time. Pwede kang mag-explore ng mga bagong kaalaman. So, hindi ito magiging boring. Kaya para kay Jesus at sa mga naniniwala sa John 3:16 at 5:24, ito po ay magiging kasiyasiya. Okay, ano? So, ang sikreto mga kapatid para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano yung isang salita na binanggit dyan? Okay, Sister Carmen Panso. Bigay yung microphone, please. Here. Right side. Ito. Ano ang kailangan na, sige, sister. Ang manampalataya po kay Jesus. Ayan, oo, pananampalataya, ano. Pero mamaya makikita natin yung pananampalataya. Ano ito, pagkakaiba nito sa naniniwala. Ano, magkaiba yan eh. So, dakuha na natin itong para po dos. Makahimalang pinakain ni Jesus ang libu-libong tao ng tinapay at isda. Kamangha-mangha iyon, pero mas kamangha-mangha pa ang sinabi niya noong sumunod na araw. Sinundan siya ng mga tao sa Capernaum, malapit sa baybayin ng Galilea, at doon sinabi niya sa kanila na pwedeng buhayin muli ang mga tao at magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Naalala mo ba dyan ang mga kaibigan at mahal mo sa buhay na namatay na? Tinitiyak ng mga sinabi ni Jesus na marami sa mga namatay na ang bubuhayin muli. Ipinapakita rin niya na pwede mong makasama magpakailanman ang mga mahal mo sa buhay. Pero hindi maintindihan ng marami ang ibig sabihin ng iba pang sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 6. Talakay natin ang mga iyon. Ang tanong natin ngayon ay ano ang sinabi o sinasabi ng Juan Kabanata 6 tungkol sa buhay na walang hanggan? Pabasa mo natin yung Juan 6:39-40. Okay, dito naman si Daulong, please. Daulong mo na, please. Kalooban ng nagsugo sa akin na wala akong maiwalang sinuman sa lahat ng ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Kalooban ng aking Ama na ang bawat isa na nakakakilala sa anak at nananampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Okay, so ano sinabi ng Kabanata 6 ng Juan tungkol sa buhay na walang hanggan doon sa binasa? Okay? Sino na? Dito naman, Sister Torres, please. Sinasabi nga po sa Juan 6, sa pamamagitan ni Jesus, ay makakamtan ng tao ang buhay na walang hanggan. Okay. Okay, salamat. Ano pa nakita nyo dyan, mga kapatid? Na hindi makakalimutan ni Jesus yung mga yon. Kahit na yung mga yon, ay hindi niya makakalimutan. Anong sinasabi dito? Okay, Brother Wilson, please. Kaya doon sa Juan chapter 6, tiniyak ni Jesus na marami sa mga namatay ang bubuhaying muli. Kaya pwede rin nating makasama, magpakailanman yung mga namatay nating mahal sa buhay. Kasi bukod doon sa pagkabuhay muli, sinabi niyang may buhay na walang hanggan. Ayun, oo, pati mga bubuhay muli, pati mga namatay, ano? So, bakit tayo makakapaniwala na bubuhay muli yan? Ano ba sinabi sa Juan 6:40? Na talagang pati yung mga namatay na nating mahal sa buhay ay pwedeng buhay muli. Brother Roy, bakit tayo makakatiyak? Dito sa Juan 6:40, maliwanag ang binanggit ng Panginoong Hesus, uturo niya. Sabi niya, kalooban ng aking Ama na ang bawat isa na nakakilala sa Kanya, lalo sa Kanyang anak, at manampalataya ay bubuhay muli sa makuling araw. Kaya ibig sabihin, yung pagkabuhay muli, totoo, hindi ito kwentong kwentong kotsero lang. Totoo talaga siya na mangyayari. Kaya pati unang itinuturo sa atin, kasi mangyayari talaga. Sa Jehovah siya walang pipigil sa Kanya. Yun, di ba? Okay, Brother Isi, may nakita ka pa ibang punto rito? Doon sa talata 40, binanggit yung pananalitang bawat isa. Sa English, everyone. So, hindi lang doon sa kinakausap niya, ipinapangako niya yung pagkabuhay muli, kundi sa bawat isa sa lahat. Ayun, whoever na binanggit doon di ba? Okay, ngayon, dito tayo sa para po dress. Tingnan natin itong 1:6:51, mamaya kung ibig sabihin nito. Nang makahimalang maglaan si Jesus ng tinapay, naalala ng mga tao sa Kapernaum ang mana na ibinigay ni Jehovah sa mga ninuno nila. Sa Biblia, tinawag ang mana na tinapay mula sa langit. Ginamit ni Jesus ang tungkol sa mana para sa susunod na ituturo niya. Totoo, makahimalang inilaan ng Diyos ang mana, pero hindi nabuhay ng walang hanggan ang mga kumain nito. Tungkol naman sa sarili niya, sinabi niyang siya ang tunay na tinapay na mula sa langit, tinapay na ibibigay ng Diyos at tinapay ng buhay. Pagkatapos, itinuro niya ang malaking pagkakaiba niya at ng mana. Sinabi niya, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman." Gulat na gulat ang mga Hudyo. Hindi nila maintindihan kung bakit sinasabi ni Jesus na siya ay tinapay na bumaba mula sa langit at na nakakahigit ito sa mana na ibinigay ng Diyos sa mga ninuno nila. Sinabi ni Jesus, "Ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking katawan." Anong ibig niyang sabihin? Mahalagang maintindihan natin yan para malaman kung paano naging posible ang buhay na walang hanggan para sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Talakay natin ang sinabi ni Jesus.
tanong natin ngayon ay ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa sarili niya sa 1:651? Pero basahin mo natin 1:651, si Sab naman. Sab. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At ang totoo, ang tinapay na ibibigay ko alang-alang sa sangkatauhan ay ang aking katawan. Okay, ngayon, ano yung sinabi ni Jesus tungkol sa sarili niya sa 1:651? Okay, dito naman si Ariel. Sister Nablea, dito sa harapan, please. Sa Juan 6:51, sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit na nakakahigit sa mana. Dahil ang mana ay pansamantalang kaligtasan para matugunan ang pisikal na kagutuman, samantalang siya, si Jesus, ay tinapay ng buhay na naglalaan ng espiritual na pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, at tanong, naintindihan ba ng mga kausap niya sa Capernaum yung binanggit niya? Ano? Yung binanggit niyo dyan sa 1:651 na tungkol sa tinapay. No, di ba? Nakita niyo ba? Puto dyan, Brother Jean Luistro, please. Ay kita nga natin sa ulat ng Juan, na-shock sila. Kasi parang cannibalism. Biro, kakainin mo yung tinapay o yung katawan ng Panginoong Jesus. Yung mana, talagang tinapay talaga yun. Madaling kainin yun. Pero ito, sinasabi ni Jesus, yung katawan ko, ito yung tinapay na kailangan yung kainin. Kaya talagang yung iba, hindi nila naintindihan at talagang natisod pa nga sila. Ayun. Ano pa nakita nyo dyan? Tama, Brother Sister CK. Yung binanggit sa Juan 6:51, kaya hindi nila naintindihan kasi akala nila ito yung katawang taglay ni Jesus nung kausap nila, laman at dugo. Pero yung 6:51 na yun, ayon sa paliwanag doon, sinabi niya na ibibigay niya yung kanyang laman alang-alang sa buhay ng sanlibutan bilang pantubo sa mga tao. Okay. Okay, Brother Chito, please. Bagong revelation kasi napakahirap for over 40 years yun ang kinakain nila eh. Yung tinapay na literal tapos biglang ito ngayon, katawan. Kaya sa akin talaga hindi lang maunawaan yung ganung bagay. Ayun. Pero bakit mahalaga na kailangan maintindihan ito? O lalo na tayo ngayon, ba't mahalaga maintindihan natin itong 1:651? Anong kabutihan pagka naiunawaan natin dito, mga kapatid? Na dapat doon nag-focus yung mga kausap niya noon. No? Brother Jean Luistro, please. Kasi sabi nga ng Panginoong Jesus, ang sino mang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Kaya yung pag-asa natin ng buhay na walang hanggan, nakadepende yon sa pagtanggap ng tinapay na ino-offer ng Panginoong Jesus. Oo, di ba? Oo, yun, dahilan, ano? Okay, lipatan na natin itong susunod na paragraph. Nagulat ang ilan nang sabihin ni Jesus na ibibigay niya ang katawan niya alang-alang sa sangkatauhan. Inisip kaya nilang literal ang sinabi niya at nakakainin nila mismo ang katawan niya? Pagkatapos, may sinabi pa si Jesus na baka mas ikinagulat nila. Kung hindi ninyo kakainin ang katawan ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. So, bakit nagulat ang ilan sa sinabi ni Jesus? Okay, sa brother, si Ronnie, ang ating bisita, si Ronnie Bughaw. Noong unang pagkasabi pangalang ni Jesus na bibigay niya ang katawan niya alang-alang sa sangkatawan, nagulat sila kasi baka inisip nila na literal yun. Pero doon sa Juan 6:53, talagang kinagulat nila ang sunod na sinabi ni Jesus. Kasi sinabi na mismo na kung hindi ninyo kakainin ang katawan ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkaroon ng buhay. Ayun, ano? So, nakita niyo, bakit kaya hindi nila maintindihan? Saan ba kasi sila nakapokus? Saan sila nakapokus kasi? So, katulad ng mga napag-aralan natin noong nakaraan. Sister, dito naman. Sister Licanda.
Nakapokus po kasi sila sa literal na tinapay at Oo, doon sila sa pagkaing literal, ano? Okay, Brother Odi. Tsaka nakafocus po kasi sila sa physical na pangangailangan nila. Yung instead na tanungin nila kung ano yung kahulugan ng sinasabi ni Jesus, inisip nilang literal. Kaya tayo, buti na lang naunawaan natin na figurative o illustration lang tong tinuturo ni Jesus. Kundi may simbolo ito. Tama, tingnan natin dito na talagang hindi literal yon. Makikita natin dito sa susunod paragraph. Noong panahon ni Noe, pinagbawal ng Diyos sa mga tao ang pagkain ng dugo. Inulit ni Jehovah ang utos na iyan sa kautosang ibinigay niya sa Israel. Sino mang kumain ng dugo ay papatayin. Tinuro ni Jesus sa mga Hudyo na sundin ang kautosan. Kaya ay posibleng sabihin niya sa mga Hudyo na literal na kainin ang katawan niya o inumin ang dugo niya. Nakakagulat ang mga sinabi ni Jesus. Pero may mahalagang aral itong tinuturo sa mga tao kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit sigurado tayo na hindi literal na ipinainom ni Jesus sa mga tao ang dugo niya? Sister Lydia Vasquez naman, please. Noon po kasing panahon ni Noe, ipinagbawal na mismo ng Diyos sa mga tao yung pagkain ng dugo. Pagkatapos inulit pa uli ito ng Diyos na Jehovah doon sa kautosan na ibinigay naman niya sa Israel na ang sino mang kumain ng dugo ay papatayin. Ganon din si Jesus, itinuro din niya sa mga Hudyo na sundin yung mga kautosan. Kaya imposible na talagang literal yung ibig sabihin nun. Ayun, di ba? Kaya nga nakikinig ang mga tao sa kanya kasi well-versed siya sa batas mosaiko. Kaya pinakikinggan siya. Kaya hindi literal yan, Okay, so, yan. Tingnan natin dito sa susunod naman kung anong lesson ang natutunan natin dito. Maliwanag na gumamit si Jesus ng ilustrasyon nang kausapin niya mga tao sa Galilea. Ganyan din ang ginawa niya nang sabihin niya sa babaeng Samaritana, ang sino mang iinom sa tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman. At ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal ng tubig sa loob niya na magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Hindi sinasabi ni Jesus sa babaeng Samaritana na magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan kung literal siyang iinom ng isang klase ng tubig. Kaya hindi rin sinasabi ni Jesus sa mga tao sa Capernaum na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan kung literal nilang kakainin ang katawan niya at iinumin ang dugo niya. So, ito, basahin mo natin itong 1653 para maunawaan natin itong pag-aaralan natin. 1653. Sino nais na bumasa nito? Nasa paragraph 6 na ba tayo? Paragraph 5, 6, Okay, Sister Linda Masangkay, please. Sinabi ni Jesus, tinitiyak ko sa inyo kung hindi ninyo kakainin ang katawan ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ayan. Bakit natin masabi na isang ilustrasyon ang sinabi ni Jesus doon sa binasa 653 ng Juan? Brother Jay. Kasi ganito rin yung example na nangyari dun sa babaeng Samaritana sa Galilea na kung saan na si Jesus ay nagpatotoo, ginamit niya yung tubig as ilustrasyon na pag sinabi niya, pag ininom mo itong tubig na ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa pagkakataong ito, hindi literal na ibig sabihin na pag ininom mo yung tubig, automatic may buhay na walang hanggan na kaagad. Sa ganitong paraan, kaya pinapakita ng ilustrasyon to at yun din yung ginamit na yun sa panahon sa Capernaum. Ayun, di ba? Ano yung napansin nyo sa asterisk, mga kapatid? Diyan sa footnote ng 1:7:14, 4:7 and 14. Ano yung tubig dito na hindi rin literal? Ayan, Sister Tina Di Macali, please. Sinabi po na ang tubig na sinabi ni Jesus ay tumutukoy po sa paglalaan ni Jehovah para magkaroon ng buhay na walang hanggan po ang mga tao. Ayun, oo. Di ba? Napansin niyo mga kapatid, itong kasing tubig, sabi diyan, tumutukoy sa paglalaan ni Jehovah. Yung ransom sacrifice, yan yon. Kaya siya rin yung, kumbaga, may ididiin siya na siya rin yun, di ba? Yung tinutukoy dito. Katulad ng binanggit niya sa katawan at laman, hindi literal yon.
Ngayon, tingnan natin kung paano naiiba ang isa pang sitwasyon sa paragraph 7. Sinasabi ng ilan na itinuturo ni Jesus sa Juan 6:53 kung ano ang dapat gawin sa hapunan ng Panginoon. Nasabi nila yan kasi magkahawig ang pananalitang ginamit ni Jesus sa dalawang pagkakataong iyon. Kaya ayon sa kanila, ang tinapay at alak na pinapasa tuwing hapunan ng Panginoon ay dapat kainin at inumin ng lahat ng dumalo. Tama kaya yon? Mahalagang malaman natin ang sagot kasi bawat taon, milyon-milyon sa buong mundo ang sumasama sa atin sa memorial. Tingnan natin ngayon ang mga pagkakaiba ng sinabi ni Jesus sa Juan 6:53 at ng sinabi niya sa hapunan ng Panginoon. So, basahin din natin yung 1:653. Ano? Sino na sa bumasa? Yeah, okay, Sister Flores, please. Angel. Sinabi ni Jesus, tinitiyak ko sa inyo kung hindi ninyo kakainin ang katawan ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay po. So, okay. Ngayon, yung 26 to 28, pwede bang basahin din natin para magkaroon tayo ng background? Sister Infanso, please. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Pagkatapos manalangin, pinagpira-piraso niya ito. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ang kainin, sumasagisag ito sa aking katawan." Matapos kumuha ng isang kopa, nagpasalamat siya sa Diyos at ibinigay niya sa kanila ang kopa at sinabi, "Uminom kayo mula rito, lahat kayo, dahil sumasagisag ito sa aking dugo para sa tipan, na ibubuhos para mapatawad ang mga kasalanan ng marami." Tama ba yung binasa? 6:53. Ano? 6:53. Tama ba yung binasa kanina? Okay, good. Sorry. Okay, good. Hindi ko na subaybayan, sorry. So, okay. So, anong sinasabi ng ilan tungkol sa pananalita ni Jesus sa 1:653? Saka sa ano yung pagkakaiba dyan, doon sa binasa niya sa 26 to 28 pala, yung pala binasa. Okay. Yeah. Doon sa dulo, si Esel, please. Kasi po kung titignan natin yung sa huling part ng Mateo 26:27, sinabi ni Jesus doon, "Uminom kayo mula rito lahat kayo." At yung tinutukoy ni Jesus doon is yung katawan niya at yung dugo. Samantalang dito naman sa 1:653, sinasabi niya rin dito na kailangan kainin nila yung katawan ng anak ng tao at inumin yung dugo. So kung hindi talaga intindihin ng mga nakakarinig nito yung mga salitang yun ni Jesus, isipin talaga nila na para sa lahat yun, na dapat lahat sila ay kakain at iinom nung katawan at dugo ni Jesus. So anong tingin nila sa teksto 6:53 at 26-28? Anong tingin nila dito, Sister Sherin? So akala nung iba connected ito, akala nila ito ay tumutukoy doon sa Lord's evening meal o hapunan ng Panginoon. Ayun. Ano, kumbaga magkahawig lang. Magkahawig, hindi pareho. No? Alamin natin ang pagkakaiba dito sa susunod na paragraph. Pansinin ang mga pagkakaiba ng dalawang pagkakataong ito. Una, kailan at saan sinabi ni Jesus ang pananalita sa Juan 6:53 hanggang 56? Sinabi niya yan noong 32 CE sa Galilea. Mga 1 taon pa yan bago niya pasimulan ang hapunan ng Panginoon sa Jerusalem. Ikalawa, sino ang kausap niya? Karamihan sa mga tagapakinig niya sa Galilea ay nakapokus lang sa pisikal na pangangailangan nila, hindi sa espiritual. Kaya noong may sabihin si Jesus na hindi nila maintindihan, hindi na sila nakinig sa kanya. Iniwan pa nga siya ng ilan sa mga alagad niya. Ibang-iba yan sa nangyari pagkalipas ng mga 1 taon noong 33 CE, nang pasimulan ni Jesus ang hapunan ng Panginoon. Noong okasyong yon, kasama niya ang 11 tapat na apostol. Kahit hindi nila naiintindihan ang lahat ng itinuturo ni Jesus, hindi nila siya iniwan. Hindi sila kagaya ng karamihan sa mga tagapakinig ni Jesus sa Galilea. Kumbinsido ang tapat ng mga apostol na si Jesus ang anak ng Diyos na bumaba mula sa langit. Sinabi niya sa kanila, "Kayo ang mga nanatiling kasama ko sa aking mga pagsubok." Pinapakita ng dalawang pagkakaibang yan na ang sinabi ni Jesus sa Juan 6:53 ay hindi para sa hapunan ng Panginoon. At may iba pang mga pagkakaiba bukod dyan. So ano mga pagkakaiba ng dalawang pagkakataong ito?
Yung 6:53 kanina ng Juan at yung Matthew 26, anong pagkakaiba noon, mga kapatid? Kailan niya binanggit yung Juan 6:53 to 56? Kailan muna, no? Sister, dito naman sa harapan. Sister Ciares. Sinabi niya nga po yung nasa Juan 6:53-56 noong 32 CE. Sa Galilea naman po. Oo, 32 CE. Ano? O sinong kausap naman niya noong 32 CE? Sinong kausap niya? Sister Umali. Yung kausap niya nga po dito, karamihan dito, nakapokus lang sa physical na pangangailangan nila at hindi sa spiritual. At noong 33 CE naman, ito naman ang kasama niya dito ay yung kanyang 11 na apostol, kung saan ito naman ay mga tapat o mga spiritual na tao, kung saan hindi nga nila naiintindihan yung itinuturo ni Jesus, pero hindi nila iniwan si Jesus. Ayun. Okay. So, sino naman kausap ni Jesus dito sa 26 to 20, yung binasa kanina ni Sister Carmen? Sino naman ang kausap niya dyan? Kasi sa 6:53, mga taga-Galileans, lahat, yung kausap niya doon. 32 CE. Pero dito naman, sa 26, 28, sino yung kausap niya? No? Okay. Sister, Brother Jean. Doon sa Mateo 26 to 28, so ito na nga yung huling hapunan ng Panginoon. Ang kausap niya rito, yung 11 apostol, na sabi nga, kahit hindi nila naintindihan yung ilang turo ng Panginoong Hesus, naging tapat sa Panginoong Hesus, nakasama niya hanggang sa puntong iyon, na talagang sila'y naniniwala na si Jesus, yung anak ng Diyos. Ayan. Kung yung sa mga Galileans, sa Capernaum, 32 CE, kailan naman ito? Anong taon naman? Yung kinumento ni Brother Jean. Anong taon naman yan? Doon sa dulo, si Sister Centillas. 33 CE po. Ayan. Okay? So noon, ang kausap niya sa Galilea, doon sa 32, noong 32 CE. Pero yung 33 CE, saan naman ito nangyari? Dito naman, si Sister Lara. Sa Jerusalem naman po. Saan? Sa Jerusalem po. Sa private, sa bahay na lang, hindi na sa kwan. Oo. Magkaiba, malaking pagkakaiba, no? Nakita nyo, malaking pagkakaiba. Okay. Ngayon, mga kapatid, bakit doon sa 1:6:53, bakit siya iniwan, maging ng mga alagad ni Jesus noon? Bakit kaya? Iniwan din siya ng mga ilang alagad, Brother Jerry. Kasi hindi nila naiintindihan yung mga sinasabi ni Jesus, kaya iniwan na lang siya. Ngayon, yung mga apostol naman, bagamat hindi rin naiintindihan nila lahat, hindi nila siya iniwan. Bakit hindi nila iniwan yung mga alagad? Hindi naman nila naintindihan din. Ano lang ang naintindihan nila? Sister, dito naman sa harapan, si Gazelle. Saan lang sila kumbinsido? Kumbinsido po sila na si Jesus ay anak ng Diyos na bumaba mula sa langit. Ayun, oo. Doon sila, kaya hindi nila iniwan. Tingnan pa natin ang pagkakaiba dito sa susunod na subtopic. Mayroon pa pagkakaiba rito eh. Pero bago tayo rito, tingnan muna natin yung larawan. Tingnan natin yung pagkakaiba dyan. Okay? Anong komento nyo ulit? Ulitin natin, Brother Odi. Yung nasa una, anong napansin mo dyan? Sa left side po, ito po yung lugar kung saan nangaral si Jesus sa Capernaum. Tapos pinapaliwanag niya lang po dito yung ilustrasyon na siya po yung tinapay. Dito naman po sa kabila, 33 CE, sa Jerusalem naman po ito. Tapos, dito na pinapaliwanag yung ilustrasyon kung saan siya yung sumisimbolo bilang tinapay at dugo na magbibigay po ng buhay na walang hanggan. Okay. Anong reaction dito sa unang larawan? Ano nakita nyo? Dahil hindi nila naintindihan. Anong reaction? Brother Roy Mata?
gulat na gulat sila sa sinabi ni Jesus sa tinuturo niya. Kumbaga, parang natatakot sila paano mangyari ito na kainin ng laman at inumin ng dugo. Okay? So, nakita nyo, no? Marami siyang kausap dito sa unang larawan, siguro pati yung mga binuhay ni Jesus, baka nandyan mamamatay din. Alam din nila na mamamatay, no? Di ba? Kaya lang, hindi sila nag-focus sa buhay na walang hanggan. Dito naman sa next picture, ilan lang ang kausap niya dyan? Ilan ang kausap niya? Andiyan pa ba si Judas? Oh, Sister, dito naman, Sister Labitad, please. Dito sa, dito. Si Sarah Labitad. Ang kausap niya po dyan ay yung 11 na apostol. Oo, wala na si Judas dyan. Kasi para sa tapat na lingkod lang itong memorial. Okay? Tignan pa natin ang pagkakaiba dito ang ibig sabihin nito para sa iyo. Noong pasimula ni Jesus ang hapunan ng Panginoon, ibinigay niya ang tinapay na walang pampaalsa sa mga apostol at sinabing sumasagisag yon sa katawan niya. Pagkatapos, ibinigay niya sa kanila ang isang kopa ng alak at sinabing sumasagisag yon sa dugo para sa tipan. Mahalaga ang sinabing niya ni Jesus. Ang bagong tipang ito ay para lang sa mga makakasama ni Jesus na mamahala sa kaharian ng Diyos, hindi para sa lahat ng tao. Hindi pa alam ng mga apostol noon ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Jesus. Pero malapit na silang pahiran ng banal na Espiritu at maging bahagi ng bagong tipan para makasama ni Jesus sa langit. So para kanino ang mga sinabi ni Jesus sa hapunan ng Panginoon? Yun, unang memorial yan di ba? Para kanino? Yan, yung sinabi niya. Okay. Pakinggan natin. Dito naman si Bart. Para kanino, Bart? Para lang po sa makakasama niya sa karya ng Diyos. Mga kasama niya saan? So, hindi para sa lahat ng tao. Pero bakit hindi pa naintindihan ng mga alagad nga pala, labing isang alagad na sinabi ni Jesus noon? Ano kaya ang dahilan? Ano pa yung hindi, Brother Jean? Kasi hindi pa rin nila talaga maintindihan o maget na talagang kailangan muna umakyat ang Panginoon, mamatay ang Panginoong Jesus, umakyat sa langit. Nag-expect pa rin sila na dahil sa Panginoong Jesus, mapapalaya sila doon sa pagkabihag nila o under sa Roman control. Kaya pinanggit dito na bagamat hindi naman nila ganong naintindihan, sinunod naman nila lahat ang ginawa o pinagawa sa kanila ng Panginoong Jesus. Sabi nga naging tapat sila hanggang sa huli na kasama sila ng Panginoong Jesus. Kaya tama lamang na makipagtipan ang Panginoong Jesus sa kanila. Ayun, ano pa nakita niyo, Brother Chito? Bakit hindi pa nila alam ang ibig sabihin ni Jesus? Yung bagong revelasyon na yun, tandaan natin na hindi sila masyadong well-versed dyan. Kasi mga Hudyo sila, nakapokus pa rin talaga sila sa yung pag-literal na mga bagay. Kasi yung bagong revelation ito, maunawa lang nito kapag mayroon ng tulong ng banal na Espiritu. Ang mahalaga doon, naging tapat sila, Panginoon, kaya hindi nila naunawaan, kaya sila pinili. Ayun. Naunawaan lang nila nung Pentecostes, nung puspusin sila ng banal na Espiritu. Okay? So, tingnan natin pa yung pagkakaiba pa dito sa susunod. Pansinin na noong hapunan ng Panginoon, ang munting kawan lang ang kausap ni Jesus. Ang tapat ng mga apostol na kasama niya sa silid na iyon, ang mga unang naging bahagi ng maliit na grupong ito. Sila ang hinilingan ni Jesus na kumain ng tinapay at uminom ng alak ng gabing iyon. Ang iba pa na magiging bahagi rin ng maliit na grupong ito ay dapat na kumain ng tinapay at uminom ng alak kapag inaalala ang hapunan ng Panginoon. Sila ang mga makakasama ni Jesus sa langit. Kaya yan ang isa sa pagkakaiba ng sinabi ni Jesus sa hapunan ng Panginoon at ng sinabi niya sa Galilea. Ang sinabi ni Jesus sa hapunan ng Panginoon ay para lang sa maliit na grupo. Pero sa Galilea, malaking bilang ng mga tao ang kausap niya. Ano pa ang isang pagkakaiba ng sinabi ni Jesus sa hapunan ng Panginoon at ng sinabi niya sa Galilea? Anong pagkakaiba ang sinabi niya noong 33 CE? Kaysa sa 32 CE. Sister Raisa.
sa Galilea po, malaking bilang po ng mga tao yung kausap ni Jesus. Pero yung sa hapunan ng Panginoon, para lamang po doon sa maliit na grupo o doon sa munting kawan na kasama na nga po doon yung tapat ng mga apostol ni Jesus sa silid at maging yung mga future na magiging bahagi pa ng munting kawan. At doon po sa picture, kaya po makikita natin na maliit na bilang lamang ito na nakikibahagi po sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak tuwing memorial po ng kamatayan ni Jesus dahil sila po yung mga kasama ni Jesus na maghahari sa langit. Ayan, oo, no. Pero, okay, Brother Arjona, please. Kuha lang tayo ng ibang perspective kasi kaya natin nais na intindihan ito sapagkat baka ma-confuse tayo bakit sa ibang mga pananampalataya lahat ay kumakain ng tinapay. Ang problema nga lang, yung leader lang uminom ng alak. No? So dito, malinaw sa atin no? Na anong kahulugan talaga nito para makamit natin yung buhay na walang hanggan dahil sa pagpapalang ito. Ayun, okay, good. Okay. So meron pa kayong nakitang punto dyan sa... Pakita na lang natin larawan, please. Ayan. Okay, anong komento nyo dyan sa larawan, mga kapatid? Brother Luis Toro? Sabi, or doon sa larawan po, makikita natin na meron lamang nagmamasid, pero mukhang isang brother lang yung nagpa-partake o kumukuha ng tinapay. Kasi sabi nga, malit na grupo lamang ang nakikibahagi sa parehong tinapay at alak. Bilang pagdiriin, gaya nga ng binanggit ng Panginoong Hesus doon sa 11 apostol nyo, kasi kayo yung napatunayan ko ng tapat hanggang sa puntong ito. Doon sa Galilea, nakukonfuse nga sila, hindi nga nila maintindihan at gusto na nga nilang iwan o talagang iniwan nila ang Panginoong Hesus. Kaya hindi sila karapat-dapat doon sa pagpartake, sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak. So, pinapakita doon na kailangan patunayan muna ng isa na talagang tapat sila doon sa paglilingkod kay Jehovah at pagsunod sa Panginoong Hesus. Kaya ganun din hanggang sa panahon natin ngayon, mayroong requirements bago talaga makapag-partake ka ng tinapay at alak. Ayan, okay. So, kailangan tayo Sister, uy ba yun? Sa likod? Okay, Sister. Yeah. Pero ipinakita din po dun sa picture at saka dun sa caption sa baba na kahit taga-observe ka lang, hindi ka naman kumain at uminom ng alak, pwede ka pa rin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Anong kailangan lang ulit para magkaroon ng buhay na walang hanggan yung mga hindi nag-partake? Anong kailangan, Sister Lydia? Yun ang clue eh, ano? Kailangan lang po manampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo. Oo. Kailangan may pananampalataya ka. At para lumakas yan, sa English kasi, sabi doon, yung bagong binanggit na faith, kailangan para lumakas anong kailangan natin gawin? Parang halimbawa, kain lang tayo ng kain, mangyayari? Manghihina tayo. Pero anong kailangan para lumakas? Brother Roy. Okay. Ginamit po yung exercising faith. Ibig sabihin ay action word, nag-exercise, wika nga. Kumikilos siya. Kaya kailangan nating ipakita sa gawa yung ating pananampalataya. Ayun, no? So, magkaiba halimbawa, ano bang pagkakaiba nung naintindihan, naintindihan kaysa sa, tawag dito? Yung believe in faith, no? Naniniwala at nananampalataya. Anong pagkakaiba nito? Binanggit na ni Brother Roy, Okay, Brother, okay. Sabi po dun is exercise. So, yung pananampalataya may gawa. Tapos yung nalalaman niya lang, alam niya lang pero hindi niya isinasagawa. Ayun, salamat, Brother Tim. Okay, Sister Jerens. Mayroon din pong teksto sa Bible na sinabi yung mga demonyo naniniwala, nanginginig pa sa Diyos. Pero wala silang gawa. Kaya ang paniniwala lang ay hindi sapat. Oo, tama. Magkaiba, di ba? Nakita niyo alagad ni Jesus? May pananampalataya ba? Alagad niya, ha? Pero iniwan siya. Bakit? Bakit, mga kapatid? Ba't iniwan siya? Ano dahilan?
naniniwala naman sila eh. Brother Easy. Maaaring may pananampalataya sila pero makamaliit pa lang nung panahong iyon kasi baguhan pa lang sila sa gawaing ito. Pero iniwan pa rin nila si Jesus pagkatapos nilang marinig yung mga sinabi niya. Pero itong mga alagad sa kabilang banda, kumbinsido sila at talagang nananampalataya sila at sinasabuhay nila yung sinasabi ni Jesus. Ayun, oo. Brother Chito. Sa pang bagay, bakit dinidin yung pananampalataya? Sapagkat ng panahon ng aksyon, hindi naman talaga kilala si Jesus. Nagulat pang yung iba, lalo sa mga community ng Hudyo noon, hindi naman nila tinatanggap kasi. Kaya ni-stress yung pananampalataya sa anak ng Diyos na ito na yung pinadala para magkaroon sila ng pag-asa. Ayan, tama. Paragraph 11. Sa Galilea, ang karamihan sa kausap ni Jesus ay mga Hudyong gusto lang makatanggap ng pagkain. Pero gusto niyang ituro sa kanila na may mas mahalaga pa kaysa sa literal na pagkain. Sinabi niya kung paano sila pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi rin ni Jesus na pwedeng buhayin muli sa huling araw ang mga namatay at mabuhay magpakailanman. Hindi niya tinutukoy dito ang iilang tao lang na pinili, gaya ng ginawa niya sa hapunan ng Panginoon. Dito sa Galilea, para sa lahat ng tao ang sinabi niyang pagpapala. Sinabi niya, ang sino mang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay na ibibigay ko alang-alang sa sangkatauhan ay ang aking katawan. So, ano ang sinabi ni Jesus sa Galilea na nagpapakitang hindi lang para sa ilang taong sinabi niya? Brother Bong Debres, please. Yung nakaulat doon sa 1:651, doon sa kalagitnaan, sabi niya, ang sino mang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakalinman. At ganoon din yung ang tinapay na ibibigay ko alang-alang sa sangkatauhan. Kaya hindi lang ito sa mga ilang pinili, kundi pangkalahatan yung binabanggit ni Jesus na bagaman yung mga taga-Galilea noon ay sa literal na nakapokus, pero gusto ni Jesus na magkaroon din sila ng pag-asa. Itinuro niya na pwede sila magkaroon ng pag-asa kung kakain sila ng tinapay na yun. Tama. Okay. So, tingnan natin dito sa susunod na paragraph pa. Anong dapat natin gawin para matanggap ang pagpapala na sinabi ni Jesus? Hindi sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo sa Galilea na tatanggapin ng lahat ng tao ang pagpapalang ito. Ang mga kakain lang ng tinapay o mga magpapakita ng pananampalataya ang tatanggap ng gantimpala. Sinasabi ng marami sa ngayon na sapat nang maniwala kay Jesus at tanggapin siya bilang tagapagligtas. Pero may ilan sa mga kausap ni Jesus noon ang naniniwala naman sa kanya pero iniwan siya bandang huli. Bakit nila ginawa yon? Ano ang kailangan gawin para maging tunay na alagad ni Jesus? Para maging tunay, ha? Ano kailangan gawin? Para maging, Sister Ampi. Kailangan tayong mag-exercise ng faith para hindi bagkus paniniwala, walang paniniwala. Ang paniniwala sapat na, pero exercise faith maigi. Sorry, ang tanong ko pala, anong dapat gawin para matanggap ang pagpapalang sinasabi ni Jesus? Napaganon ko kasi yung kamali ako ng tanong. Okay. Anong dapat gawin para matanggap ang pagpapalang sinabi ni Jesus? Sasagot natin ito kanina, Brother Arjona. Yun ang lagi nga dinidin dito yung pananampalataya talaga kasi mas may action kasi doon. Ang mga tao, ang sinasabi nila sa ibang pananampalataya na okay na yung maniwala ka. Pero hindi yung talaga mapanaligan kasi yung ang nangyari sa mga Hudyo noon, naniwala naman sila. No? Marahil, alam na nila si Jesus talaga yung anak ng Diyos. Kaya ang problema nga, walang pananampalataya, kaya iniwan din niya siya. Kaya ang diniin dito yung pananampalataya kasi talagang ang ibig sabihin niyon talagang kumikilos ka sa iyong pinaniniwalaan. Tama. Okay, good. Tayo paragraph 13. Sumunod lang kay Jesus ang karamihan sa mga pinakain niya noon dahil ibinigay niya sa kanila ang gusto nila. Interesado sila sa pagpapagaling niya, libreng pagkain at mga turong gusto nilang marinig. Pero ipinakita ni Jesus na hindi siya bumaba sa lupa para lang ibigay ang gusto nila. Dumating siya para ituro sa kanila kung ano ang kailangan gawin para maging tunay na tagasunod niya. Kailangan nilang lumapit sa kanya.
kailangan nilang tanggapin at sundin ang lahat ng itinuro niya. Ano ang kailangan gawin para maging tunay na alagad ni Jesus? Ibang Brother Luis Tro, please. Para maging tunay na tagasunod ng Panginoong Sus, kailangan nating lumapit sa Kanya sa paraan na tanggapin at sundin ang lahat ng iniutos niya. Ayan. Saan natin mababasa? Anong sinabi dyan sa 1,540 o 644 na hindi niya pinupwersa ang sinuman na tanggapin ang paglapit kay Jesus? Na talagang walang pwersahan para lumapit kay Jesus. Brother Jay? Doon pa lang sa 5:14 ng John, no, sabi, pero ayaw naman ninyong lumapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So ibig sabihin, may mga ilang tao na hindi naman gusto sundin si Kristo, so hindi pinipilit ang pagsunod kay Kristo. Oo, may kalayaan. The Brother Uy? At kapag mali yung motibo ng isa sa paglilingkod sa Diyos o pagsunod kay Jesus, kagaya ng mga Hudyo noon, libreng pagkain, yung pagpapagaling, yung turong gusto lang nilang marinig, baka pagdating ng panahon ay matisod din sila. Ibig sabihin, hihinto rin sila sa paglilingkod dahil hindi naman tama ang kanilang motibo. Ayun, tama, no? Yan, okay. Paragraph 14. Idiniin ni Jesus sa mga tao na kailangan nilang manampalataya. Saan? Sa katotohanang pwede silang maligtas ng katawan at dugo na isasakripisyo niya. Napakahalagang gawin niya ng mga Hudyo noon. At ganyan din sa atin ngayon. Kaya ang ibig sabihin talaga ng sinabi ni Jesus sa Juan 6:53 ay kailangan nating manampalataya sa pantubos para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pwedeng matanggap ng napakaraming tao ang pagpapalang iyan. So anong dapat nating gawin para makinabang sa katawan at dugo ni Jesus? Ang kailangan nating gawin? Yan, Sister Ampi. Manampalataya sa katawan at alak na sinakripisyo ni Jesus noon at ngayon. Ayan. Pagka tayo nanampalataya, anong pag-asa ang pwedeng makamit ng isa? Brother, Sister Carmen, dito. Sister Torres. Yung buhay na walang hanggan po. Ayan, oo, no, di ba? Okay, malinaw na yun siguro. At yung buhay na walang hanggan, hindi lang para sa may makalangit na pag-asa, no, kundi para sa may makalupang pag-asa rin. 15 at 16. Sa Juan Kabanata 6, marami tayong natutuhan na nakapagpatibay sa atin. Nakita natin na mahal ni Jesus ang mga tao. Noong nasa Galilea siya, pinagaling niya ang mga may sakit. Itinuro ang tungkol sa kaharian at inilaan ang pagkain kailangan ng mga tagapakinig niya. At ang pinakamahalaga, itinuro niyang siya ang tinapay ng buhay. Hindi dapat makibahagi sa tinapay at alak sa hapunan ng Panginoon ang mga tinawag ni Jesus na ibang mga tupa. Pero pwede pa rin silang makinabang sa katawan at dugo ni Jesucristo. Mangyayari yan kung mananampalataya sila sa haing pantubos ni Jesus at sa mga pagpapalang resulta nito. Ang mga kumakain naman ng tinapay at umiinom ng alak ay bahagi ng bagong tipan at may pag-asa silang mamahala sa kaharian sa langit. Kaya kasama man tayo sa mga pinahiran o ibang mga tupa, napakahalaga sa atin ang ulat sa Juan Kabanata 6. Idiniin dito na kailangan nating manampalataya sa pantubos para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, maraming salamat, Brother Renz Umali, sa inyong malinaw na pagbasa. No? Dito tayo sa paragraph 15-16. Anong mahalagang bagay ang natutunan natin sa Juan Kabanata 6? Marami yan, mga kapatid. Brother June Tulisora, please. Nakita natin yung pagmamahal talaga ng Panginoong Hesus sa mga tao. Inilaan niya yung pagkain na kailangan nila, nagpagaling siya ng may sakit. At higit sa lahat, inilaan niya yung pinakamahalagang turo na siya yung tinapay ng buhay na magbibigay ng pag-asa sa mga tao. Ayun, okay. So, doon sa kinumento ni Jesus, paano niya pinatunayan na mahal niya tayo? Bilang pagdiriin lang. Paano niya pinatunayan na maging yung mga nasa Galilea, mahal na mahal niya sila. Paano niya pinatunayan? Brother Luis Tro.
Mahal na mahal niya tayo kasi yung inilaan niya na haing pantubos, abot yun hanggang sa panahon natin sa ngayon na kung tayo ay magsasagawa ng pananampalataya, if we will exercise faith, makikinabang tayo, magtatamasa tayo ng buhay na walang hanggan. Doon sa mga Galilea, gaya ng naikomento na, hindi lang basta spiritual pagkain, pinakain mo na sila materially. Pero itinuro, syempre, yung haing pantubos niya na siyang bilang buhay na tinapay na pwede nilang tanggapin at sa ganon magpakita ng pananampalataya upang sila rin ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ay din rin sa atin kanina na yung mga bubuhay muli, yung pag-asa na pagkabuhay muli, ay nilaan din ng Panginoong Jesus dahil sa kanyang haing pantubos. Yan. Sino lang makikibahagi sa emblema? Yeah, Brother Odi? Yun po yung may mga makalangit po na pag-asa. Pero bagamat di po tayo nakikibahagi sa tinapay at sa dugo, kasi makalupang pag-asa tayo, pero makikinabang pa rin po tayo sa haing pantubos ni Jesus sa pamagitan po ng pananampalataya at pagsunod sa Kanya. So, okay, Brother Renz. Umali, please. Kaya yamang pananampalataya ang susi para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto kong suriin yung sarili ko kung matibay pa rin ba yung pananampalataya ko o hanggang paniniwala na lang ako. Kaya makatulong yung pagsusuri sa sarili para ma-maintain yung faith. Ayan, oo. Para buhay na walang hanggan, ano? So, sino lang makikibahagi? Ilan lang ang makikibahagi dun sa emblema? Niriripaso lang natin, no? Ilan lang sa pinag-aralan natin. Ilan lang ang pwedeng makibahagi? Sister Licanda? Meron lang pong bilang na 144,000. Ayun. Kailan na-validate yung bagong tipan? No? Parang binabalik lang natin yung promise ni Jehovah God sa kanila na sila'y pupunta sa langit. Kailan lang na-validate ito? O kailan ibinuhos ang Banal na Espiritu? Anong taon yon? Anong tawag natin doon? Ika-50th day, anong tawag doon? Anong tawag doon? 50th day, mga kapatid. Brother Jean. Na-validate lang po noong Pentecost 33 CE nang ibuhos yung Banal na Espiritu sa mga alagad. Ayan, Pentecostes, 50th day. Nung namatay si Jesus, hindi pa validated. Nung umakyat siya, hindi pa rin. Kasi 40 days pa, nung magpunta siya sa tatay niya, kay Jehovah God, 50th day yun, sa binuhos. Doon na-validate. Okay? So, ngayon, mga kapatid, tingnan natin dito, anong role ng 144,000 sa langit? Kasi sila akyat sa langit, tayo naman dito sa lupa Ano magiging role nila? Sa kaharian ng Diyos? Ano magiging role nila, Sister Ampi? Magiging saserdote at hari. Ayun, oo. Kasama ni Jesus. Paano ba natin illustrate yun sa gobyerno ng tao para maintindihan natin? Kung halimbawa, Brother Jonel. Sila po ay, kung sa atin, sila tinatawag na mga gabinete. Ayun. Kumbaga may presidente, may cabinet secretary, sila yon. Okay, tama yung sinabi ni Jonel. Okay? Ngayon, itong mga ibang tupa, tayo dito sa lupa, hindi naman tayo pwedeng makibahagi sa tinapay at alak. Pero anong pagpapala naman ang tatamasahin natin kahit na ganoon, hindi tayo makibahagi dyan. Sister Lydia Vasquez. Basta po matibay yung ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kahit hindi po tayo kasama doon sa nagpa-partake. Ayun, manampalataya tayo sa pantubos, manampalataya kay Jesus. Anong sagot mo? Anong kailangan natin gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sister Joby? Manampalataya sa pantubos para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, ano pa? Tama yun, manampalataya. Ano pa, Sister Barcy?
Nasa 1,644 kanina. Bukod sa manampalataya tayo sa hayang pangtubos ni Jesus, kailangan po yung may gawa tayo, gawa na kung anumang utos ni Jesus. Sundin Tama natin. yun. Okay, ano pa sabi doon kanina sa 1,540 at 644? Kailangan manampalataya, anong pang kailangan natin gawin? Ano? Sa 644, ano sabi doon kanina? Brother Renz? Sinipi yon sa paragraph 13. Ang keyword doon, lumapit sa kanya. Ibig sabihin nun, kailangan nilang tanggapin at sundin lahat ng tinuro niya. Kaya kinukomendahan natin lahat ng bisita, Bible study na kasama natin sa ngayon. Kasi nag-effort sila, lumalapit din sila kay Jesus. Ayun. Sino gumagawa ng paraan para ilapit tayo kay Jesus? Doon sa 644 kanina. Pansin nyo? Sino? Sino pa? Talaga mapagmahal ito eh. Sister Raya Centillas doon sa Siplor. Si Jehovah po at si Jesus. Si Jehovah, ilalapit ka kay Jesus. Ano? Siya pang gumagawa, no? Ng paraan para magbalapit tayo sa Kanya. Ano? Yan. Okay, so anong ilang pagkakaiba ng sinabi ni Jesus noong 32 CE na nakaulat sa 1 Kabanata 6 at yung sinabi niya sa hapunan ng Panginoon noong 33 CE? Yung Matthew 26 kanina to 28, saka yung 1:6:53. Anong pagkakaiba? Brother Odi Belmonte. Yung pagkakaiba po sa 32 CE, kausap po dito yung mga libo-libong pinakain ni Jesus na inisip lang po yung physical needs nila. Kaya hindi po nila naintindihan yung ilustrasyon ni Jesus na siya po yung tinapay ng buhay. Samantalang yung 33 CE po dito, kausap po dito yung 11 na apostol na inexplain po yung na siya po yung daan, siya po yung magbibigay ng buhay na walang hanggan bilang tinapay at dugo po. Ayan. Ano? Okay. Noong 32 CE, bakit kaya hindi maunawaan ng mga taga-Galileans yung mga sinasabi ng Panginoong Hesus? Brother Roy. At hindi nila intindihan. Kasi sila mapurol, pandap-andap ang kanilang pananampalataya. Nakapokus sila sa mga bagay lang na nakikita. Si Jesus, gusto niya maunawaan nila yung turo niya. Para maunawaan din talaga nila yung kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pantubos na ito. Hindi na naunawaan yun. Bulag pa rin sila. Sana nagtanong sila, no? Kung hindi nila naintindihan, ano? Iniwan na lang si Jesus, eh. Hindi sila nagtanong. Ano? So, okay. Yan. Ngayon, kahit hindi nakikibahagi ang ibang mga tupas sa mga emblemas memorial, anong pag-asa ang tinitiyak sa atin? Sa Kabanata 6 ng Juan. Anong tinitiyak? Sister May naman. Maybelline. Kahit na hindi po tayo bahagi ng nagpa-partake, meron pa rin po tayong pag-asang buhay na walang hanggan. Saan? Dito sa lupa po. Ayan, okay. Good. Okay, tama, malinaw yun. Ano? Okay, Junel? Kaya pinag-aaralan po natin na yung tungkol sa kung ano yung kailangan gawin para mabuhay ng walang hanggan. Ito yung pagkakataon din para imbitahan natin lahat, yung ating mga inaaralan sa Biblia, na dumalo sa huling hapunan o yung pag-celebrate ng memorial sa April 12. Ayun. So anong lesson natin dito mga kapatid? Anong focus natin dapat? Ano? Saan tayo dapat mag-focus? Ang lesson natin ano lesson? Na hindi nag-focus dito yung mga taga-Galileans, karabihan doon. Hindi sila nag-focus sa sinabi ni Jesus. Ano yon? Ano yung ba yung pangako ni Jesus sa kanila sana? Kung nag-focus sila doon sa salitang yon na makakatulong sa kanila, para makamit ito. Ano ba yung pangako niya doon? Mag-focus sa anong pag-asa? Okay, brother, doon sa dulo. Brother Pangaliban. Mag-focus po tayo dun sa pangako na buhay na walang hanggan sa hinaharap. Pero kailangan din natin kumilos para makamit natin yun. Ayan, oo, tama. Okay, yun ang natunan natin dito. Pero para makamit yun, kinakailangan priority pa rin natin ang spiritual na mga bagay kaysa sa mga
physical. Ano, yun pa rin ang natutunan natin dito. Ano. Kaya hindi nila maintindihan, masyadong focus sila sa mga material na bagay, physical, ano, na hindi nila naintindihan kung ano yung dapat ituro. Kaya hindi nila naintindihan yung tinapay at dugo na binabanggit ng Panginoong Hesus. Ano. Nakaunawa lamang yung kanyang mga alagad. Okay, so dito nagtatapos ang ating talakayan at atin nang isasara ito sa magitan ng pag-awit.